So, marirecognize mo yan kung saan mo ginamit yung Parang iba na naman na siya. Other example Commercial lang, normal yan. is school. We recognize Tawang-tawa si Hati sa'yo. Buwang yan eh. okay. Parang ba't ko pa pinalik? Ba't ko pa sinulat kung liit din? Meron akong pen. Meron din ako pero baka kasi babakat sa book. Marirecognize natin yung S, C, H, O, O, L. Paano natin siya marirecognize? Kasi alam natin yung Because we know the shapes. Shape. Alam natin na letters ni siya. Alam natin na letters ni siya. Alam natin H. Alam natin silang O. Alam din natin silang L. So, paano natin sila babasahin? Paano natin by malalaman sounds. na school nga siya? By sounds. Kasi By Sounds. sound. Paano? Oh. Parang grade 1 mga ito, di ba? Sige. Usay ko. Balik tayo sa grade 1. Phonics ba yun, mga Parang phonics? yung inaabangan niya lang yung I. Okay. Let's read together. Sound, okay? K. School. Di ba? Meron siyang sound. Kaya malalaman natin na school siya. Nagets nyo? Yeah, okay. Walang And Meron we- naman O. And we read them according to the sequence. Yun na nga yung sequence na pinagbasa natin. In order that they are written, so we read it as school. That's how we read and that is how we decode. So ano yung decode the written word? Sulat. S. Yes, and yung sound. Okay? This would be like to recognize that the sequence of letter basa, tingnan mo ha, kasi yung basa, isulat ko. B, A, Ayan, may A na. Anong, S, anong A. basa, ma'am? ay, yun na yung question Basa. ko. Paano nyo siya babasahin? Ano ba? Read ba yan, ma'am? O wet? Yun yung malalaman natin kung ano yung basa. Ano ibig Okay? sabihin ng basa? Kasi hindi lang sa basic literacy, kung binasa mo lang siyang basa, yun lang alam mo, basa. Pero kung binasa mo Kulang. basa, wet yun. Yung phone yan, yung Yes. So malalaman natin ang pagkakaiba ng basa, basic basa, sa comprehend. Okay. Okay? Basic. Doon natin malalaman ang diferensya ng comprehension sa basic literacy. So, that basic literacy, where we recognize a letter, we associate it with a sound and recognize with a word. So, yung tunog ng basa, so we are able to read the word basa, that is basic literacy. Basa, kasi yun lang, yun ano, basa. Yung tone mo. Yes, nakadepende sa'yo kung paano mo siya basahin. Gutom ang pagbasa. And according to Miller, we don't even have to understand the basa means to read or wet. Yes? To be wet. So, dito pumapasok yung, so this is called basic literacy. So, let's proceed to comprehensive literacy. Naintindihan nyo lang ibig sabihin ng basic? Yes, ma'am. Basic kasi binasa mo lang siya as As you is. Yes, hindi Kulang ng mo ano. pa alam kung anong ibig sabihin nun. Basta yun lang ang basa mo. So, malalaman natin dito sa comprehension literacy. Comprehension literacy, sorry. Comprehension? Comprehension. Comprehension. Comprehend. Ability to understand the meaning of what is being read. So, ito na nga. Understanding. Yes. This would be knowing that basa can be either to read or to be read. Dito pumapasok ang context na you will not pronounce the word depending on how it used in a sentence. So that we call context. Yung context is mag-create ka ng sentence. Okay, example. Si Oli, sa Tagalog si Oli ay nagbabasa ng libro. The word nagbabasa. Is reading a book. Yes. The context of the sentence, the way the word used in the sentence, will tell us how to pronounce the word. Nagets niya? Which is, in turn, will help us understand what we are reading. So, nandun na yung comprehension literacy.
naiintindihan nyo na siya kasi ginamit nyo siya sa sentence. Yun yung context. Nagets niya? Yes. Okay. Let's proceed to the functional or practical literacy. The ability to read or decode and comprehension, written materials needed to perform every day for a vocational task. So example, ang bata ay nagbabasa and being able to understand that basa here refers to the reading, not to be read. So dito natin siya malalaman. The person is able to read and write, and he is able to perform tasks using his ability to read and write. So example, you are a secretary in your class. Okay, imagine you are the secretary in your class. Yung functional or practical literacy, ang tawag doon is you can write, you can perform the task. So alam mo kung anong gagawin mo, anong trabaho ng secretary. Mag-take note. Hindi magsulat na. No. Example, kung sa teacher mo, ikaw magsulat ng attendance every meeting. So task mo na yon as secretary. Nagets niyo? Yun yung functional literacy. Kung ano yung task mo. Kahit simple paglista lang ng pangalan ng kaklase mo, tawag na doon is functional literacy. And make simple reports that called functional literacy. So yun na yun. Simpleng ano lang. You're a secretary na class, kahit ikaw yung president, alam mo yung task mo, you are already a functional literacy. Gets it? So yun yung subcategories ni Miller. 1973. No? Old notion. Okay, let's move to the 21st century. 21st. Nagets nyo ba yung old notion? Noon? Okay, ang literacy noon, you can Read and write. Read and write. Okay na yun sa kanila. Yun na yung old literacy. Ang literacy before means a set of knowledge or a set of skills. So yun na yung sinasabi nyo kanina. Sa new literacy, this refers to new set of knowledge, a new set of skills, mga bagong kaalaman or kakayahan. Nagets nyo? The definition of literacy shifted. So nag-iba. Nag-iba na siya. Kung noon, set of knowledge and set of skills lang siya, ngayon, it's nag-upgrade na siya. It's a new set of knowledge and new set of skills. So sa panahon na ngayon, it does not simply refer to one's ability to read and write. Right. So hindi na tayo nakabase doon. Hindi na tayo nakabase sa old. Okay? Sa panahon nito, in our modern times, na ano nyo naman na yan, kasi nandito na tayo, at present, the word literacy means a set of knowledge, a set of skills needed to carry out to perform a specific task. Yung example ko kanina, gusto mong magtayo ng business pero hindi ka marunong sa math. Paano mo gagawin yung business mo kung hindi ka marunong sa financial? Paano mo siya papalaguin kung simpleng pa lang ng capital mo hindi mo na alam gagawin? So yun na yung pagbabago. Yun na yung kailangan alam mo yung task na ginagawa mo. Kaya ko, as a teacher, hindi lang dahil alam kong magbasa at magsulat, okay na, di ba? So I need knowledge and skills. Nagets nyo kung ano yung pagkakaiba ng old sa nyo? Yes. Okay. So example, yun na, in-example ko yung financial literacy. Hindi lang puro basa. So we should handle our finances. Marunong maghawak na budget. And you know about the investment. So ang hirap, di ba? Ang daming tasks na kailangan gawin. Hindi gaya no, tinda ka lang, okay na. Oo. Di ba? Eh ngayon, ang dami nang nagbago. So meaning, the new literacy, hindi lang puro sulat or basa simple word or sentences. Although, in managing your finances, you will still need to read and write. So, kailangan pa rin naman natin magbasa at magsulat. Kasi kung di ka marunong magbasa, Wala pa din. paano mo ano yun? Upgraded lang. Pati mo yung pangalan lang ng ano,
ng business mo, hindi mo mabasa. So, kailangan pa rin natin marunong magbasa at magsulat. And, more skill, and we need more knowledge to manage your finances very well. Another example, if a person can read and write but he don't know how to use the computer. So, di ba, binigkas ko na, sinabi ko na kanina yung computer literacy, di ba? So, he don't know how to use the internet. So, zero knowledge siya. Nung elementary ako, naranasan ko yun. Nakikita lang namin ng computer as display. Pero hindi namin alam kung ano yung mga Wala man parts. gamit. Hindi Sa hands-on. Naranasan niyo yun? Sa high school, ma'am, nakita namin, pero hindi rin kami nakagamit. Teacher lang ang nakakagamit. monitor tsaka mouse eh. Ayan. Nung high school ako, first year, ang experience ko, may basic computer kami, pero yung Walang parts ang inaaral namin. So, parang 4th grading nata yun nung tinuruan kaming gumawa ng Facebook at gumawa ng email. Ako O, naman, yun, naranasan ako ko naman, yan. ma'am, yung grade 6. Kasi- Pinaano ko sa computer ng mama ko. Hindi ako pumasok kasi natatakot May ako. computer na anong panahon niyo? Iba yung Pero pareho naman. yung Ganun din iba yung feelings ko. computer. Yung malaki. Oo, yung Yung volcano. may ano pa siya, di ba? Dex pa yung Yung Dex phone, pa pa yung. yun. ng dinosaur. Ano nakatingin ng nakakita ng Tsaka black computer and eh. white. Hindi nga ako nag-aaral. Ako high school na ako nun. Panahon ng dinosaur. Ako naman, nakakita na ako ng computer ng elementary, pero nasa office ng principal. Yun nga, yun lang Sila lang talaga. gumagamit. Teachers Hawakan lang. ko siya, pero naglilinis Magbabayad kaya yun. At saka mga noon, parang nasa office lang siya. Kailangan ikot-ikutan. Sa amin Yung lang, excited sa sa Manila pamang kasi ginagano- grade gano- 6. Pinaano ako, pina-enroll. Nagbayad kaya mama ko. Parang Hindi ako ganda lang pumasok. ng ganun. Okay. Kasi isang subject, ay isang araw kang absent, natakot na akong pumasok. So, nung high school, kasi yung school namin is vocational. So, nag-offer sila ng major in computer. So, second year pa lang, mamimili ka na kung anong gusto mong major. Pero yung pinili ko kasi is garments. Kasi sa computer, kailangan mong maki-assess eh. Kung makapasa ka, di pasok ka sa class. Pero kung hindi, pero every grading yon may assessment. Kung makapasa ka, doon ka pa rin. Pero hindi, mamili ka rin ng ibang vocational mo. Nabutan ka ng K-12 na? Hindi. Pero may 24 Kasi dati walang vocational eh. Meron Hindi, meron. yung school namin vocational. may school na may vocational. May high school na may vocation. Wow, vocational and technical school. Oh, naranasan ko. Ayan yung parang test na dati sa mga high school. Kaya yung mga students sa school namin, hindi sila nahirapan nung pumasok ang senior high. Oo, Kasi nakapag- Meron na may, kayo. may advance kami na ano. May food, din, major. Food major, furniture, Building, arts, parang engineer, mini engineer. computer. Maraming pero ang pinili ko kasi is garments. 3 years ako naging garments. Parang doon na yung field ko. Kasi hanggang sa nag-NC2 kami yung first batch na nakabit ng 3 hours lang na tinahi yung fitted blouse at saka fitted skirt. 3 hours. Which is 6 hours dapat yung tatahiin. So natahi lang namin ng 3 hours. Ano yung kamay or yung machine? Machine. Kasama na dun yung Nananahe, color, cutting, nananahe. tapos yung finished product. Oh, 3 hours. Ang bilis ah. 3 hours. Nabit namin, pero ngayon parang nakalimutan ko kung paano. Siguro dahil hindi ako makahawak ng simula nung Sorry, graduate machine. ako. 12 years ago ba naman. Tapos, okay. So yun nga. Saan na tayo? Zero knowledge nga. So, computer illiterate ang tawag dun sa zero knowledge. Okay? Computer literate. Kahit marunong siya magbasa, magsulat. Bakit? Because he don't have the knowledge and skill needed using the computer. So, marunong lang siya magbasa, magsulat, pero hindi siya marunong sa computer. Sa computer illiterate, ang tawag ko. Gets niya? Okay. Using computer is a kind of literacy. Okay? Computer na rin siya. So, iba-iba ang literacy kasi. So, meron siyang computer literacy. And there are several kinds of new literacies. Bagong kaalaman, bagong kakayahan. Kasi iba-iba din ang bagay-bagay na kailangan natin gawin sa mundo. Diba? Napansin nyo, ang dami ng pagbabago ngayong Upgrade 21st century. Kung hindi ka marunong magluto eh. Okay. Hindi ka marunong Bili na lang. Anong mag-enroll? Bili na lang. At ang dami nating ways to learn. Smart appliances. Diba?
hindi tayo nagiging kampante na dahil marunong magsuot magbasa, okay na yun. Tayo kasi, kahit hindi natin siya inaral, pwede natin siyang gawin kasi ang dami na nating sources. Yan pwede yung na tayo, technologies. pwede na tayo Pumapasok pa sa na YouTube. sa internet. Dali na lang ngayon sa YouTube. May gadget ka, pwede na. So, kailangan nating makibagay sa ibang tao coming from different cultural backgrounds. O, gaya ninyo, hindi tayo pare-pareho ng culture. Yes. Yeah, ako, Ilocano. Bisaya. May Bisaya dito. Ilongga. Merong halo-halo. Merong halo-halo. Ako, halo-halo din ako. Hindi lang ako pure Ilocana kasi marunong nga mag-Bisaya. Natuto ako kasi interesado akong mag-aral sa college. So, pumunta ako sa tita ko sa Davao. So, paano ka makipag-communicate sa kanila kung ignorante sila sa Tagalog? Hindi ka nila kakausapin. So, ang ginawa ko ay Mag-adjust. Buti nga ikaw nag-adjust, ma'am. Usually kasi yes, mga yes. Bisaya mag-adjust eh. Alam mo ginawa ko, sinulat ko yun. Kinaibigan ko yung yung pinsan ng tito ko. Kinaibigan ko, nagpaturo ko ng what, Bisaya. where, gano'n. Alam mo yung simple word lang. Hanggang sa natuto na ako. 6 months yun bago ako nagdiretso ng salita. Kasi, hindi ka nila kakausapin. Ang field ng work namin doon is, yung banana plantation. Paano Dole, ka sa dole. ikaw ang tagaluto, ikaw ang nagbabox, ikaw ang nandun Pero lahat. magaling naman sila mag-English. Marunong sila, pero ignorant sila sa Tagalog. Ayun lang kasi Parang ng feeling nila Tagalog. is panibagong Nag-ano kasi siya, yung parang... magaling Yung, sila mag-English. yung tang kasi, Yes, yung tang kasi nila, parang nag-ano, nagbulbul sa Tagalog, ma'am. nag-aat-at sila. Pero yung ko kasi is yun eh. Kung sa city ka, may Tagalog. Hindi sila doon. Pero kapag nasa Probinsya. probinsya, Yes, sila marunong mag-Tagalog. hindi ka nila kakausapin Oo. first. Tapos may ginawa ako. Di ko kolektahin nila yung box kasi nga plantation yon. So ako ang nagbabantay. Oo, nagbabantay ng box. Excuse me. Sila, may sinasabi sila, pero hindi sila aware na Marunong ka na. marunong na ako. Nagtatagalog Naintindihan mo ako na. sa kanila. May nagsinasabi silang salita Bisaya. na Bad yan, against, ma'am. yung Bad. bad. Dismiss ka, ma'am. Kasi sinabi, binisaya ko sila. Nagulat sila. Nagulat sila. Asa ka man. Asa? Unsa ka mana? Unsa mana? Ah, Giatay ka. Atay May na mga word matay. talaga sila. Dapat. Hindi mo talaga maiwasan yun. Yung may mga Bad word. masasabi. Meron kasing meron naman yung Para tawag kasing yan. alien ka sa kanila. Pindutin lang muna Meron yung lang yung- lamesa bago magsalita. Oo. Meron na sila yung tawag na yung giata yung parang yung tawag na Expression. Expression. Tagal mo Oo. naman makapag- Ano ibig sabihin? Giatay. Parang expression niya parang Oh, hindi naman mura pero parang giat. Expression. Basta expression lang giata. Ano Parang, ba oh yan? my God. Parang Oo. gano'n. Ano ba yan? Ay, si Mami, hindi Bisaya na translate. Marunong na siya eh. Gano'n na kasi ako. Pero aminin Pero talaga kasama ko is, man, Cebuano. illness din siya. Illness yan yatay. Pero parang sa... Parang bad word sa kanya, pero parang Kasi giatay. naririnig ko kasi dati lagi sa kasamahan ko sa bahay. Giatay. Oo. Oh, expression lang. Davao kasi yun. Pero depende sa paggamit niya. Oo. Yes. Depende sa Parang Galit bad words siya. yan. Iba yung Bad tono. words Iba yan. yung tono ng giyabay Ang tagal ko niya. hinihingi yung meaning, Halimbawa, hindi niya talaga. Sa Ilonggo. Basta. Hindi, parang tanga, gano'n. Bad word. Basta mura nga talaga siya. Ang meaning Pero, talaga ng giatay, depende. naging Depende expression. sa paggamit. No, ang Oo, meaning pag galit talaga ng siya, giatay Hindi na ako is- parang nakakilala bad, talaga. pero may joke naman kasi Parang na curse. giatay. Oo, tapos, Kinong-curse, nung gano'n. old na panahon, nang sa lula ko, kapag nagmumura sila, giatay ka, parang ganon. So it means sakit Parang yun. kinong-curse ka. Pero gano'n. nung naging ano na, naging Expression na. Expression naging, lang. Expression. pistika. Oo, yun, namatay sakit yun. pa rin yan. Tapos naging, Masakit na rin yan yung pistika. Buti sa'yo hindi kayo sinabi ang piste. Parang nag-express. Yung asawa niya, laging sinasabi niya, piste ka. So, yun yung pumapasok na yung cultural background. Yeah. Iba-ibang rehiyon ng mga kaklase mo. So, paano ka mag-a-adjust? Paano mo pakikibagayan? And if you don't, if you don't have a cultural literacies, di ba? And you might conflict with them. So, yun yung nagkakaroon ng misunderstanding. Nagets na? Oh, yes. Cultural literacy. Yes. Ano mo na? Ang katirang ilok ko. Mga namumulat. Kaya nga, Ano kaya sinus may hindi sinus. naman. May time lang talaga na makati siya. sometimes allergy yan, ma'am.
Sign of allergy. Allergy. Kasi namumula na. Ay, yung tissue mo babago. Allergy yan na. Ay, hindi naman ano. Huwag kang gumamit ng mga sente. Pag allergy ka. Hindi, sa ano Ngayon yan. lang naman. Maalikabok. Signs daw yan ng allergy eh, pag kumakain. Sobrang katin. Hanggang sa Alikabok. magmumula na naman. Oo, namumula na. Kunting perfume lang. Sa hangin. Hindi naman ako perfume. Iinom mo mo. Ito talaga, promoter ng inom. Naiipan na nga ako. Hindi masyadong. Baka kasi mayroon ka Ako, in-apply, ma'am. ma'am, na Ay, new. siguro. I-open mo nga baka na. Hindi, okay lang. Alikabok marinig yan. ka. Dito tayo nakaraan, di ba? Nung sa ano, yun. Okay, Sa sa account ng PBS. recording. Para Akala ko graduate para tayo. malaman na Teacher. First day lang yan, ma'am, request. Pero sa second meeting iba. natin, iba namin suot ko. Pero coat pa rin. Manipis na yun. Ay, kailangan. Wala lang akong choice kaya ito ang ginamit ko. Kasi hindi pa dumating. Kailangan Required siya, namin makisabay sa mga practical. Pero nakiusap kami na iba ang kulay kasi hindi naman naka-practical. Tapos na kami. Naka-hire na kayo na. May bayad na kayo. parang ang labas namin is sa model. Kasi hindi naman kami nag-apply. Pero may bayad ka na din. Wala. Libre lang. Practice teaching. No? Parang practice Hindi teaching. na Tapos na siya eh. Tapos na ako. Ah, Graduate na yan sa mga. di ba, dapat may bayad Ako yung na? pangalan niya. Ang model, no, hindi. Ang purpose niya is maging model ka sa mga students. Pero walang bayad, it's help walang naman bayad, sa ma'am. amin kasi Ma-enhance yung kami. ano. Oh, yeah, yung Teaching. teaching. Yun yung Parang ano na purpose yan. din. Professor Lu. Nakatulong kasi Kayo, pati first din sa graduate, site. ma'am, no? Dito. Kami ang pioneer, pero may mas known na, Ano yun? may naunang nakagraduate pero hindi namin sila batch. Kami talaga yung pioneer. Kami ang unang student na in-offer sa OED. Kaya hindi kami nag-bridging. Kayo nag-bridging kayo, di ba? Mag-bridging. Mabibridging pa lang. May nag-bridging, may mag-bridging ka. Pero kami kasi, kami yung batch, first batch na in-offer ni SE na mag-offer sa school ng degree. Pero, itong mga student na ipapasok ko, hindi natin nag-bridging. So, nakaswerte kami. Kasi, wala pala sila. Wala kami lang, first batch. Wala na tayo niyan. Pero ngayon, kayo, kailangan. Bridging. Magbaburn ng bridge na. So this time, we're going to, yun nga, lagi naman natin sinasabi yung 21st century. Let's talk about 21st century education. Nasa ano nyo na yun, nasa module. Yung pinabasa ko, ano lang ngayon, parang Opening, share of knowledge ko lang sa inyo. Yung Intro lang. Intro lang. Intro lang. Intro pa lang yan, ma. Oo. Akala ko sa module na yan. Wala pa. Kaya ka sabi kasi mag-note kayo. Parang intro Ay, binidyo ko pero hindi pa na yata na-umpisa ng konti. Pero okay na. So, nandito tayo sa 21st century education. Meaning, what does 21st century education mean? Any idea? Advancement of 21st century education. What kind of classroom are we going to have in this century? 21. Advance na ma'am. Kasi meron na yung ano yung mga yung 21 first. ano ba yung mga 21st. video na yan? 21st. 21st Parang century. talaga ako, 21. Hindi yan yung edad. Digital, ano. Yes. And how we learners, tayo mga learners, how are learners learning in the first 21st century? So tayo, Ah, okay. paano tayo Ito na. mag-learn ngayon kung tayo mismo yung 21st century? Di ba? Yun yung mga tanong. So we are now in 21st century. How are teachers teaching in the first century? So ako mismo, paano ko kayo tuturuan kung ako mismo nasa 21st century? Oh, yeah. Di ba? And when you become a teachers, kayo ang future teachers, how will you teach? Because you are already in 21st century. Diba? What kind of approach are you going to use? So ako, kaya ko, ano yung ginagamit kong approach para Advanced Oo nga, ma'am. teaching. Ano yung ginagamit? Verbal. ano pa? Para yung ginamit ko sa inyo para ma-approach ko sa subject na tinuturo. Ano ba? Modular. Modular. Hindi ako nag-base sa textbook. Research. Hindi lang ako nagbe-base sa book. Kung ano yung nabasa nyo, oo, meron dyan. Pero nag-a-add pa rin.
Kaya kung minsan, kung may Experience module na tsaka kayo, research. Explanation. Personal Not experience. hindi ko lang binabasa yung libro, kundi na-explain ko sa inyo para maintindihan. More understanding. Yes. Ang hirap kasi nung unang panahon, textbook lang talaga. Kung ano laman ng libro, Yun lang, oo. Diba? Ngayon, Ngayon kasi, ang daming sources. So, So, inserting ma'am at adaptation. yes. Okay. In 21st century, so let's move into 21st century education context. So, ito na yung first na lesson nito.